Ang ating bombo news analysis ay patungkol sa nabunyag na mabagal umanong pag-aksyon ng Commission on Audit o COA sa mga maanumalyang proyekto, partikular na sa flood control. Hayati dyan ni Bombo Kervin Gamat. Muli na namang nabunyag ang mabagal na pag-aksyon ng Commission on Audit o COA sa mga maanumalyang proyekto, partikular sa flood control. Sa halip na maagap na pagsusuri at pagtutok, tila umaasa ang COA na pumutok na muna ang isyu bago kumilos. Hindi katakataka kung bakit dismayado si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kung tutuusin, tungkulin ng COA na bantayan ang kaban ng bayan. Ngunit kung taon-taon ay lumulubog sa baha ang maraming lugar, gayong bilyon-bilyong piso ang inilalaan sa flood control project, malinaw na may malaking kakulangan sa kanilang trabaho. Hindi sapat ang pagbibilang ng libo-libong notices of suspension o disallowance kung huli na ang lahat at nakalusot na ang mga ghost projects. Ang masakit habang nalulubog o nabubulok ang sistemang ito, taong bayan ang direktang nagdurusa, mga pamilyang nalulunod sa baha, kabataang hindi nakakapasok sa paaralan at kabuhayang palubog dahil sa maling paggamit ng pondo. Kung maagang natukoy at naharang ang mga maanumalyang proyekto, malaki sanang naisalba mula sa pag-aaksaya ng buwis ng mamamayan. Panahon na para seryosohin ng COA ang kanilang mandato. Ang pagsumite ng listahan ng supervising auditors ay isang hakbang, ngunit dapat itong sundan ng mas maigting pa na investigasyon at pananagutan. Kung hindi, mananatiling bukas ang pinto para sa katiwalian at patuloy na mauwi sa wala ang pondong para sana sa proteksyon ng taong bayan. Sa bandang huli ang tanong, ang flood control ba talaga ang proyekto o fund control para sa iilan?